Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Sa bintana na yan sa gitna. Water cannon na Coast Guard. Pusag ka sa balita. Dito sa Balitang Hapon. Mainit na balita, si Senador Sherwin Gatchalian na ang bagong Senate President. Ibinoto si Gatchalian ng kanyang mga kasamahan sa special session ng Senado ngayong umaga. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Unanimous ang boto ng 13 senador na present sa session hall. Si dating Senate President Tito Soto naman ang iniluklok na Senate President pro tempore. Si Senador Juan Miguel Zubiri ang majority leader. Nag-nominate na rin ng mga miyembro ng iba't ibang Senate committees kabilang ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control projects. Wala sa sesyon ngayong umaga ang mga miyembro ng Cayetano Block. Ongoing pa ang special session ng Senado at Kamara. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang special session para maipasa ang ilang priority bills. Bago ang special session, naglabas ng pahayag si Senador Alan Peter Cayetano at sinabing hindi niya haharangin ang pagpili ng bagong Senate President. Ay kay Cayetano, lumabas sa pag-uusap nila ni Senador Joel Villanueva na may sapat na bilang na ang kanilang mga kasamahan para pumili ng bagong Senate President. Wala raw sama ng loob si Cayetano sa mga kasamahang tumawid sa kabilang grupo dahil anya sa pressure. Hindi raw nalulungkot si Cayetano dahil sa nawala niyang posisyon, kundi dahil papuntaan niya ang bansa sa kadiliman. Bago ang pahayag ni Cayetano ngayong umaga, nagpetisyon sa Korte Suprema kahapon si Cayetano at 8 niyang kaalyado na ibalik ang estado ng Senado bago ang sesyon noong June 3. Pinatawan ng 70 araw na suspensyon ng Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada. Yan ay habang iniimbestigahan ang 213 million peso graft case niya kaugnay sa flood control project sa Bulacan. Nakakulong si Estrada ngayon sa New Quezon City Male Dormitory Jail dahil naman sa kasong plunder. Sabi naman ni Estrada, hindi niya gagamitin ang kapangyarihan at pribilehiyo ng kanyang opisina para protektahan ang sarili laban sa mga aligasyon. Kasabay daw ng kanyang desisyon na hindi magpasailalim sa protective custody ng Senado at kanyang pagsuko sa mga otoridad, agad daw niyang ipinatigil muna ang kanyang sahod. May low pressure area sa Pacific Ocean na mataan po yan ang pag-asa halos 3,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. May medium chance ang nasabing LPA na maging bagyo. Posible ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa darating na weekend base sa datos ng Metro Weather. Sa ngayon, wala pang epekto sa lagay ng ating panahon ang nabanggit na LPA. Magiging maayos po ang panahon sa malaking bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila pero posible pa rin po ang mga local thunderstorms, sabi ng Pag-asa. Easterlies ang posible namang magbuhos ng ulan sa eastern sections ng Visayas at Mindanao. Malaking bahagi po ng bansa ang may tsansa ng ulan sa mga susunod na oras. Posible ang malalakas na ulan sa ilang lugar na maaari magdulot ng baha o landslide base sa datos ng Metra Weather. Hulikam sa San Mateo Rizal, tinangay ng riding in tandem ang isang nakaparadang motorsiklo. Balitang hatid ni EJ Gomez. Pagmasdan ng magkaangkas sa motorsiklong yan sa Barangay Santa Ana, San Mateo Rizal, madaling araw noong Biyernes. Tumigil sila sa gate ng isang bahay at tila palingon-lingon sa likod. Saka sila nag-U-turn at nagpark sa tabing kalsada. Bumaba ang angkas at naglakad papasok sa eskinita. Nilapitan niya ang isang nakaparadang motorsiklo. Maya-maya, bumalik siya sa kasama at naghintay na umalis ang isa pang rider na nagbaba ng pasahero sa lugar. Nang makatsyempo, binalikan niya ang motor at tuluyan ng tinangay. Tumakas ang dalawa. Ayon sa ina ng biktima, mahigit 100,000 piso ang halaga ng ninakaw na motorsiklo na mahigit 1 taon nang hinuhulugan ng kanyang anak. Kinabukasan, 7, aalis na yung anak ko. Paglabas niya, bumalik siya, sabi niya, "Ma, napansin mo yung motor ko?" Sabi ko, "Hindi." Tapos naghanap na kami. Ano yun eh, nakalimutang i-lock.
kaya madaling nakuha. Bali, may kinalikot siya sa right side ng gulong sa ilalim. Kasi doon umilaw bigla yung motor. Nung nalaman po ng may-ari na nawala na pa sa kanyang pinaglalagay yung kanyang motor, agad-agaran po siyang nagpunta rito sa ating barangay at nagpa-review ng ating pong CCTV. Naka-blatter naman po. Dumirekta na po kami sa PNP para po ma-aksyonan. Inaalam pa ng San Mateo Police ang pagkakakilanlan ng riding in tandem. Patuloy rin ang backtracking ng pulisya. Ayon sa barangay, posibleng sila rin ang nagnakaw ng motorsiklo nito lang nakaraang buwan sa parehong lugar. Pareho raw kasi ang galawan. Inukutan yung lugar at saka nung nakita ng walang tao, bumalik po sila. Kaya nung bumaba yung isang nakamotor, yung angkas niya, at then yun, paglabas niya kasama niya na yung motor. Kami po patuloy na nagbabantay. Mahuhuli din po kayo. Kaya tumigil na kayo sa mga ganyang gawain. Posible silang maharap sa reklamong theft at paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Patay ang isang konduktor matapos sumalpok ang sinasakyang bus sa isang truck sa Baguio City. Base sa investigasyon, nakaparada sa gilid ng Marcos Highway ang truck dahil kinukumpuni ang sira nito. Bumangga sa likurang bahagi nito ang bus na papunta sa Baguio City. Napuruhan ang konduktor. Sugatan naman ang driver at 7 pasahero. Ayon sa pulisya, wala silang nakitang problema sa makina ng bus at posibleng human error ang sanhi ng aksidente. Wala pang pahayag ang driver na nasa kustodiya ng mga otoridad. Sinuspinde ng LTFRB ang biyahe ng 24 na units ng bus company na sangkot sa insidente. 30 araw ang suspensyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Wala pang pahayag ang bus company. Sugatan ng isang lalaki matapos tagain ng nakaalitan niyang mag-ama sa Rodriguez, Rizal. Kita po sa video ang 3 lalaki na nag-aagawan sa isang itak sa kalsada sa barangay San Jose. Ang isa sa kanila duguan na. Matapos subukang awatin ng mga residente, tuluyang bumitaw ang duguang biktima. Isinugod siya sa ospital. Ayon sa pulisya, agawan sa lupa ang sanhi ng away. Arestado naman ang mga suspect na mahaharap sa reklamong frustrated murder. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Nakalabas na ng ospital ang biktima at nasa maayos ng kalagayan ayon sa pulisya. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Masama na ang panahon ng bumabiyahe ang mag-anak ni Yus Cooper Emmanuel Ontiveros pauwi sa Himamaylan City, Negros Occidental. Ilang sandali lamang nakuna ng kanilang dashcam ang biglang pagtama ng kidlat sa isang puno ng niyog na nasa tabing kalsada sa bayan ng Hinigaran. Nasunog ang itaas na bahagi ng puno. Sa Hamindan, Capiz naman, dead on arrival sa ospital ang isang lalaki dahil sa pagtama ng kidlat malapit sa kanyang kinatatayuan. Sugatan naman ang 2 niyang kasama. Ayon sa pulisya, sakay ng kanya-kanyang motorsiklo ang 3 nang abutan sila ng malakas na ulan at sumilong sa isang kubo sa barangay San Vicente. Ilang sandali, kumidlat at natumba ang 3. Tumawag ng tulong ang ilang residente at isinugod sa ospital ang mga biktima. Kung may pagkidlat, tandaan po mga kapuso, ilang paalala po ito ng mga otoridad. Iwasan ang paggamit ng dekuryenteng gamit o anumang bagay na maaaring daluyan ng kuryente mula sa kidlat. Lumayo sa mga kawad ng kuryente. Kung nasa labas naman, sumilong sa pinakamalapit na bahay o gusali. Iwasang sumakay sa mga sasakyan na walang bubong. Maging ang mga basang lugar o katubigan. Lumayo rin po sa matataas na bagay tulad ng puno o poste sa malawak na lugar. Arestado sa La Union ang isang lalaking kinasuhan dahil sa ilang ulit umanong pangmomolestya sa kanyang pamangkin. Balitang hatid ni James Agustin. Nagwakas sa Bawang La Union ang ilang buwang pagtatago ng 26 anyos sa lalaki na inireklamo ng pangmomolestya umano sa kanyang pamangkin. Subject siya ng arrest warrant ng pulisya para sa 5 counts ng sexual assault in relation to Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ito po ay nagsimula sa isang tawag sa amin ng isang confidential informant na ang suspect ay nagtatago sa Bawang La Union. Kaya
ang mga operatiba ng Laloma Police Station ay nakapag-coordinate na sa Bawang Municipal Station para maisilbi ang warrant of arrest. Ayon sa pulisya, nangyari ang krimen noong nakaraang taon sa Barangay Maharlika, Quezon City. Ang biktima 15 anyos sa babaeng pamangkin ng akusado. Malabas sa aming investigasyon na ang suspect ay tumira sa bahay ng biktima at sa mga panahong nakitira siya doon ay 5 beses niya itong namolestya at sa pang-5 beses doon na nakapagsumbong sa magulang ang biktima at doon na rin nasampa yung kaso. Ibiniyahe sa Quezon City ang akusado at nakakulong ngayon sa Laloma Police Station. Itinanggi niya ang aligasyon. Hindi rin daw niya alam na may arrest warrant siya. Hindi po totoo yan, sir. Bakit ka kaya nakasuhan? Hindi ko po alam, sir. Inihanda na ng pulisya ang mga dokumento para sa return of warrant. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Heto na ang Wednesday latest. May early birthday treat si Sparkle star Sanya Lopez sa kanyang sarili. Sa IG, nag-share si Sanya ng pics ng kanyang bagong sasakyan. Ifinlex niya rin ang photo sa loob nito na mukhang ready na mag-road trip. Chika ni Sanya, ang early gift ay resulta ng pagsisikap, pagtitiyaga at God's perfect timing. Nagpasalamat din si Sanya para sa kanyang blessings. Pinusuan naman niya ng kanyang friends and followers. Magsi-celebrate si Sanya ng kanyang 30th birthday sa August. Sa iba pang balita, pumalag ang ilang personalidad na tinukoy ng mga dating bodyguard ni Zaldico na umano'y hinatira nila ng male-maletang pera. Balitang hatid ni Ian Cruz. Naging press conference ang ginawang pagharap sa Mandaluyong ni dating Congressman Mike Defensor at ang nagpakilalang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Wala kasing senador na dumalo kahit pa sinabi ni Defensor na dito magaganap ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block ukol sa flood control scandal. Bukod sa 18, may 4 pang bagong testigo mano ang abogado nilang si Attorney Levy Baligod. Isa sa kanila, ang dati rin daw sundalo na si Jeron Valderrama. Kasama raw siya sa nag-deliver ng male-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez at Senador Erwin Tulfo noong kongresista pa siya. Binanggit din niyang nahatiran nila ng pera si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then binuksan ni Martic side yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then lumapit din po si Chairman George Garcia. Then binuksan po ulit ni Martic Say yung sliding door. Then inabot po yung receiving copy. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Romualdez sa Tulfo pero nauna na nilang tinanggi ang mga paratang. Pinasinungalingan naman ni Garcia ang akusasyon. Anya, hindi na nagtutugma ang mga sinasabi ng nag-aakusa dahil dati 4 na maleta daw ang ibinigay sa kanya. Ngayon ay bag na maliit na lang. Mahirap anya kung may nagdidikta lang kung anong sasabihin at ano naman anya ang kinalaman niya sa flood control. Nagpakita rin ng iba't ibang larawan ng mga ex-bodyguard ng mga umunoy delivery ng mga maleta. Meron ding larawan ng mga tagpo sa hangar na pag-aari ni COSA Misibis Aviation and Development Corporation. May larawan din sina Senador Kiko Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta kasama ang mga empleyado umano ni Co. Pero wala na silang ibang binanggit na detalye. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangilinan na puro pasaring, aligasyon at palabas lang anya ang mga ito. Gusto lang anyang mantsahan ang naiulat na pag-upo niya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa flood control scam. Dagdag pa niya, walang basihan ang tinawag niyang tangkang pagdungi sa kanyang pagkatao. Pananagutin daw ni Pangilinan ang mga nag-akusa sa mga paninirang ginawa nila, pati sa pagdamay sa kanyang pamilya. Ang isa namang dating tauhan umano ni Co, idinetalye ang paghahatid daw ng male-maletang pera sa bahay ni dating Senate President Cheese Escudero. Noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Zaldico bilang security detail at
pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Chis Escudero sa New Manila. Naghatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Dating nasa Cayetano Block si Escudero pero nakiisa sa pagluklok sa grupo ni Senador Win Gatchalian. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Escudero. May larawan din si dating PNP Chief at ngayong MMDA General Manager Nicolas Torre III kasama ang mga witness. Ayon sa kanila, panahon ito noong hinihikayat sila na kontrahin ang naging pahayag ni Orly Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee noong 2025. Wala pang tugon sa amin si Torre kaugnay sa akusasyon. Ilang media personality rin ang binanggit ng ilan sa kanila na dinadalhan umano ng perang naka-paper bag sa utos ni Ko. Pero wala ulit silang ibinigay na detalye at wala ring ipinakitang ebidensya. Na-assign po ako sa isang PR na taga-media na si Bernard Peralta. Doon ko po nakita yung mga nabibigyan po ng mga paper bag na mga anchor na mga taga-media. Kagaya po ni Arnold Clavio, at doon lang po muna at sa affidavit ko na lang po yung ibang... Tinawag na kasinungalingan ni Arnold Clavio ang bintang na anyay nakakatawa at nakakalungkot. Haharapin daw niya ito ng walang takot at hinamon ang nagbintang na maglabas ng ebidensya. Hindi raw siya natatakot at wala raw siyang itinatago. Sa korte na lang daw sila magkita at doon daw nila ulitin ang kanilang mga anyay walang kakwenta-kwentang bintang. Ayon naman sa GMA Network, sineseryoso nito ang mga bagay na may kinalaman sa integridad ng mga mamamahayag nito. Susuriin ng network ang usapin. Nananatili rin ang paninindigan ng GMA Network sa responsableng pamamahayag. Nanawagan din ito sa publiko na huwag gumawa ng mga konklusyon base sa mga hindi beripikadong impormasyon. Idinawit din ng mga umunay dating bodyguard ni Ko ang kolumnistang Simon Tulfo. Pero tinawanan lang ni Tulfo ang aligasyon. Paano raw magkakasya ang limpak-limpak na salapi sa isang supot? Ian Cruz nagbabalita para sa GMA News. Sa isang social media post, tinawag naman na sinungaling ni Cuneta ang mga nagpalabas ng larawan nila ng asawa niyang si Senador Pangilinan. Sabi ni Cuneta, ang larawang ipinakita sa press con ay kuha noong bumisita ang kanyang pamilya sa Marawi City. Taliwas sa sinabi sa press con ng mga tauhan umano ni Ko ang kasama ni Cuneta at Pangilinan. Nanindigan si Cuneta na hindi sila tumanggap ng maleta. Malinis niya ang kanilang pamumuhay at pinaghirapan ng lahat nang mayroon sila. Mayroon na umanong 52 firearms sina Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio na hindi idineklara sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN mula 2007 hanggang 2025. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, 23 armas ang nakarehistro sa bise. 29 naman kay Carpio. Kasama raw ang umano'y undeclared firearms sa isinamiteng pre-trial brief ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court nitong Lunes. Kukunin daw na testigo ang mga nagbenta umano ng armas sa mag-asawa, gayon din ang PNP Firearms and Explosives Office. Sinusubukan pang kunin ng GMA News ang pahayag ni Duterte at Carpio kaugnay sa undeclared firearms umano nila. Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang umano'y pakikialam ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar sa alignment ng LRT-1 Extension Project, Cavite. Sa isang panayam, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na naantala umano ang proyekto dahil gusto umano ng magkapatid na Villar na idaan ang riles sa kanilang mga lupain. Sa isang pahayag, mariing itinanggi ni Senador Mark Villar ang alegasyon. Hindi raw niya ginagamit ang kanyang posisyon para sa pansariling interes. Handa rin umano siyang humarap sa investigasyon. Sinusubukan pang kunan ng pahayag si Senadora Camille Villar. 2019 ang simula ng konstruksyon ng LRT-1 Cavite Extension Project at inaasahang matatapos sa 2031. November 2024 nang buksan sa publiko ang mga estasyon ng unang phase nito. Ito na ang mabibilis na balita. Sugatan.
ang 7 grade 5 students matapos silang tamaan ng kutsilyong iniwas-iwas ng isang grade 8 student sa General Trias, Cavite. Base sa investigasyon, biglang pumasok sa silid-aralan ng mga biktima ang grade 8 student at iwinasiwas ang kutsilyo. Dinala sa ospital ang mga biktima. 2 sa kanila ang inoperahan dahil sa malalim na sugat. Nilinaw ng mga otoridad na walang bullying o away na nangyari dahil hindi magkakakilala ang mga sangkot. Isinailalim ng lokal na pamahalaan sa psychosocial intervention ang mga biktima, suspect at mga nakasaksi sa insidente. Nakikipag-ugnayan na ang paaralan sa mga otoridad para sa investigasyon. Patay ang isang pulis matapos bumangga sa Center Island ang minamanehong motorsiklo sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, may iniwasan sa kalsada ang biktima dahilan para mawalan siya ng kontrol sa motorsiklo. Isinugod ang biktima sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang kanyang pamilya. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Police Regional Office Northern Mindanao kung saan nakadestino ang nasawing pulis. Sugatan ng isang rider matapos sumemplang sa Barangay Bued sa Calasiao, Pangasinan. Tumilapon ang rider habang napunta sa kabilang linya ng kalsada ang kanyang motorsiklo. Saktong may dumadaang truck at nakaladkad ang motor hanggang sa ito'y magliyab. Ayon sa chief tanod ng barangay, tila nakikipagkarera noon ang rider na nasagi ng isa pang rider na dahilan ng insidente. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Ilang resolusyon at panukala ang tinatalakay sa pagbabalik sesyon ng Senado ngayong umaga. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Trabaho ngayon ng Senado sa kanilang... Tuloy-tuloy nga ang trabaho ngayon ng Senado sa kanilang ginagawang special session at bago yan ay nagkaroon ng pagpapalit ng liderato at itong si Senador Joel Villanueva ang pang-13 senador na bumuo sa bagong mayorya ng Senado. Pero bago pa man magsimulang special session ay umugong na lumipat na nga si Villanueva. Kumpiyansa ang majority senators kanina na madadagdagan sila kaninang umaga pa lamang at nang dumating nga itong si Senate Majority Leader Mig Zubiri at Senator Kiko Pangilinan ay kinumpirma nila sa atin na ang dating 12 ay 13 na. Ang pang-13 senador ay si Senator Joel Villanueva na dating kabahagi ng Cayetano Bloc. Bagay na kinumpirma naman ni Senator Villanueva sa kanyang pagdating sa plenaryo sa Senado. Nang tanongin natin siya kung ano yung dahilan ng kanyang paglipat, paulit-ulit niyang sinabi na trabaho o magtrabaho na lamang. Kabahagi si Villanueva ng mga pagboto sa mga leader ng Senado kabilang na ang kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa pagpapatuloy nga ng special session, Connie, nag-sponsor itong si Senator Villanueva ng resolusyon para ipanawagan ang pagbibigay ng pondo para sa rehabilitasyon at tulong para sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Narito ang magkakasunod na pahayag ni Senator Zubiri, Pangilinan at Villanueva. You will function legitimately because you have the quorum now, we have the numbers. Paano ba? We have 13 members already and we will buckle down to work. Yan ang panawagan ng taong bayan, trabaho na kami sa Senado. So apela din po namin sa lahat ng naming kasamahan ay magtrabaho na tayo. Huwag na tayo magbangayan, wala nang away. So what's your reaction? Sino number 13, sir? Senator Joel is with us. Let's work. Let's all work. Connie, ayon naman kay Senator Raffy Tulfo ay gagawin ng majority na mag-reach out sa mga minority senators para masimulan na ang paghilom o yung healing at para tuloy-tuloy na makapagtrabaho ang Senado. Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. Sa ibang balita, balik normal na ang operasyon sa buong MRT-3. Kasunod po yan ang aberya sa pagitan ng Buendia at Guadalupe stations kaninang bago mag-alas 6 ng umaga. Ayon sa isang pasahero, bigla na lang daw huminto ang sinasakyang tren. 40 minuto raw silang hindi umuusad bago pinababa at pinaglakad sa Riles papunta sa Guadalupe Station platform.
Dahil sa aberya, lumipat sa EDSA bus carousel ang maraming pasahero ng MRT-3. Naipon din po yung mga pasahero sa labas ng ilang istasyon. Nagbalik operasyon ang MRT-3 bago mag-aalas 7 ng umaga. At wala pa pong paliwanag ang pamunuan ng MRT-3 sa sanhi ng aberya sa pagitan ng Buendia at Guadalupe stations. May new milestone si Kapuso primetime Princess Barbie Forteza. Kabilang siya sa generations of leading actors ng isang fashion and lifestyle magazine. Thankful si Barbie na mapabilang sa listahan. Sabi niya, pangarap niya talagang makilala bilang isang mahusay na aktres. Bilang professional actress, mahalaga para kay Barbie ang punctuality at pagrespeto sa oras ng mga katrabaho. Nagagamit niya raw ang values na ito sa upcoming family drama series na Honor Thy Mother. Kasama niya riyan si megastar at iniidolo niyang si Sharon Cuneta, pati na sina John Estrada at Khalil Ramos. I'm not here to be a celebrity. I am an actor, and this is proof. For someone who really wanted to make a mark in this industry, for her passion for acting, now parang na-acknowledge yun, yung dream ko na yun. Nagbabala ang Philippine Space Agency sa posibleng pagbagsak ng rocket debris malapit sa Palawan at Rosul Reef sa West Philippine Sea. Ayon sa PhilSA, nilaunch ang Long March 3B rocket kahapon sa Xichang Satellite Launch Center sa Sichuan, China. Posible raw mahulog ang ilang debris nito sa dagat na may layong 102 nautical miles mula sa Puerto Princesa, 108 nautical miles mula sa Quezon sa Palawan at 33 nautical miles mula sa Rosul Reef. Hindi naman daw babagsak ang mga ito sa kalupaan pero delikado ito sa mga sasakyang pandagat at aircraft. Posible rin daw itong anurin sa mga dalampasigan. Babala ng PhilSA, mapanganib ang debris dahil posibleng may nakalalasong kemikal. Pumalag ang kampo ng isang coach ng Ateneo Men's Basketball Team sa anggulong homicide o hazing na iniimbestigahan sa pagkalunod nila Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, ililipat sa chapel sa Quezon City ang labi ni Adili habang naiuwi na sa Agusan del Sur ang labi ni Baterbonia. Balitang hatid ni JP Soriano. Mula umaga nitong Lunes sa Davao del Norte hanggang gabi sa Agusan del Sur, hindi nauubos ang mga nagbibigay pugay kay Rene Bobet Baterbonia. Ang sports hero ng Davao Region at Caraga. Ang dapat ay 4 na oras nang nabiyahe mula Panabo, Davao del Norte, naging 10. Hanggang maiuwi na si Bobet sa Talacogon, Agusan del Sur. Maraming salamat po sa mga tulong. Ang huling yakap niya sa ina noong bago lumawas pa Maynila noong June 4. Sinikap na mapreserba ng artist na si JB sa isang digital painting na inalay sa ina ni Bobet. At least nakita ko na sa huling sandali, nihakap niya ako, inahon niya ako. Parang sabi niya, huwag ka nang mag-alala ma. Parang sabi niya, sakit. Kalakip daw nito noon ang isang pangako. Pagdating daw ng June, di na ako mamumblima. Kasi lahat daw provided na. Kaya nga, nung nag-open kami ng ATM, sabi niya, sige lang ma, kunin mo yan. Kasi magpipirma ako doon na yung 70% sa iyo, yung 30% sa akin. Sabi niya. Sa barangay San Nicolas lumaki si Rene. Ang kanyang husay sa basketball, hinasa sa court na ito, nayari sa kahoy ang poste at board, kung saan niya rin tinuruan ang pinakabatang kapatid na lalaki. Basketball. Unsa ka na kung basketball? Unsa forma mag-basketball? Unsa forma mag-basketball, be? Unsa ka mag-shot? Pag forma shot, no? Proud na nakadisplay sa kanilang tahanan ang mga medalya at tropeyo ni Rene. Ang mga labi naman ni Divine Adili ililipat sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City
Sa isang mensahe sa GMA News Online, kinumpirma ng ama ni Divine na babiyahe siya mula Nigeria papuntang Pilipinas, bagaman wala pang pinal na schedule. Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa pagkalunod ni Baterbonia at Adili, humarap sa NBI ang abogado ni Reynaldo Jacinto na 20 taon ng coach ng Ateneo basketball team. Pinalagan ng kanyang kampo ang pagtutok ng CIDG sa anggulong homicide o hazing. First part na ng team yan, and it's not a condition for the team. It's just training, exercise, camaraderie lang. Walang torture. Homicide? No, it's an accident. Hindi rin humarap ang iba pang opisyal ng team at mga player na ipinatawag ng NBI, maliban kina resigned team manager Christopher Epok Kimpo na tumanggi sa panayam at Ateneo Blue Eagle player EJ Capihe. We mourn our fallen brothers Divine and Rene, and we'll carry them for the rest of our lives. Abogado lang din ang dating head coach na si Tab Baldwin ang sumipot. He was not in a good condition to appear. Coach Tab will fully cooperate with all the investigations ongoing and all the legal procedures. Abogado rin ng 27 anyos sa si Coach Sandro Soriano ang nagpakita. He's suffering from emotional distress. He's undergoing sessions at the Ateneo Office of Guidance and Counseling. He's not going anywhere. In fact, he wants to face all of this. Sa June 24, ihahatid sa huling hantungan si Bobet. Mamiss ko sa kanya yung alam mo uli siya dire nga pag uli niya daghan ang manghagad siya mong laag ang pinaka ko ang ginako ng tawagong ang tawag na mutawag siya sa ko nga kanang word nga pa mo uli siya mo na pinaka mamiss ginako siya mo na mo tawag sa ko nga pa sa party kay Rene. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News. Sa iba pang balita, pinaimbisigahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang reklamong walang natanggap na benepisyo ang isang namatay na PhilHealth member dahil wala pang 24 oras siyang nanatili sa ospital. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat malaman kung naipapaliwanag ba at kung naipatutupad ng maayos ang mga pulisya ng PhilHealth. Nauna nang sinabi ng PhilHealth na inaalam nila kung sila ang may pagkukulang o ang mga ospital na binanggit ng asawa ng pasyente sa kanyang viral post. Paglilinaw naman ng University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center sa GMA News na hindi na-admit sa kanilang ospital ang pasyente. Lahat daw ng pag-uusap ay sa pamamagitan lang ng telepono at hindi nasuri o nailipat ang pasyente sa kanilang ospital. Nag-abot ng pakikiramay ang Manila Doctors Hospital sa namatay na pasyente. Sabi naman ng Manila Doctors Hospital, binigyan ng karampatang assessment, monitoring at medical intervention ang pasyente habang nasa kanilang ospital. Ipinaliwanag din daw nila sa pamilya ang pupwedeng mangyari sa pasyente kapag inoperahan at pinili raw ng pamilya na huwag itong ituloy. Ipinaliwanag din daw ng Manila Doctors Hospital ang kwalifikasyon at saklaw ng PhilHealth coverage ng pasyente. Huli kamyan sa Pililla, Rizal. 2 sidecar ang mabilis na pinatakbo sa sitio Mabia sa Barangay Malaya. Isinumbong yan sa pulisya pero hindi na sila naabutan. Kalaunan, nahuli sa checkpoint ang isang sidecar na walang plaka at wala ring dokumento na napag-alamang isa sa mga sangkot sa umano'y iligal na karera. Huli ang driver nito at kanyang mga kasama. Sa follow-up operation sa bayan ng Tanay, naaresto ang 8 iba pang sangkot sa iligal na aktibidad. Mahaharap sila sa kaukulang reklamo. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Arestado sa Maynila ang isang lalaking wanted dahil sa panggagahasa umano sa kanyang pinsan sa Pasay. Ang akusado tumangging magbigay ng pahayag. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Natunto ng mga operatiba ang lalaking ito sa kanyang tirahan sa barangay 743 Malate, Maynila kahapon. Ang lalaki ipinaaresto sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong panggagahasa sa kanyang pinsan noong Marso. Ayon sa pulisya, magkasama sa isang bahay sa Pasay ang biktima at sospek nang mangyari ang pangahalay. Alasing itong ating accused, pinasok na sa kwarto itong kanyang pinsan at ginawa niya yung kahalayan. At dahil doon, nagreklamo yung kanyang biktima. Tumangging magbigay ng pahayag ang akusado.
Hindi na rin nagbigay ng pahayag ang 25 anyos sa biktima. Nakakulong na sa Malate Police Station ng lalaki na naharap sa kasong rape na walang piyansa. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Naitala kahapon ang pinakamababang halaga ng presyo ng krudo sa world market sa nakalipas na 3 buwan. Ayon sa oil industry sources, nasa $76.05 hanggang $78.96 ang kada bariles ng crude oil kahapon. Pinakamababa yan mula noong Marso. Ang pagbaba ng presyo kasunod ng napabalitang pirmahan ng Memorandum of Understanding ng Amerika at Iran. Ayon sa Department of Agriculture, malaking tulong sa mga magsasaka sakaling tuluyan na bumaba at bababa ang presyo ng petrolyo. Bababa raw ang gasto sa produksyon at pagbiyahe ng mga produktong pang-agrikultura, lalo na't naghahanda na sa panibagong panahon ng anihan. Magpapatuloy rin daw ang pakikipagkalakalan ng bansa sa Middle East na anyay isang mahalagang export destination ng local agricultural at food products. Pinuna ng ilang grupo ang anti-dynasty bill na ipinasa ng Kamara dahil kiit nila pro-dynasty ito. Kaya hiling nila sa Senado gayon din kay Pangulong Bongbong Marcos, huwag itong aprubahan. Balitang hatid ni Maki Polido. Sa pagtawag ni Pangulong Bongbong Marcos ng special session ng Kongreso, isa sa mahalagang panukalang nais niyang maipasasana ang isang anti-political dynasty law. Bagay na nakasaad sa saligang batas pero hindi maipasapasa ng Kongreso sa loob ng 40 taon. Kaya sa politika sa Pilipinas, merong mga lugar kung saan iisang pamilya ang humahawak ng iba't ibang pwesto. Halimbawa, governor ang isa, congressman ang kanyang asawa at mayor ang kanyang anak. Pero sa isang pahayag ng multi-sectoral groups, mariin nilang tinututulan ng House Bill 8389 na ipinasa ng Kamara sa third and final reading. Panawagan nila sa Senado, huwag aksyonan ang tinawag nilang pro-dynasty bill. Hiling din nila kay Pangulong Marcos, i-veto ang panukala bago pa ito may sa batas. Ang pahayag nilagdaan ng 7 grupo kabilang ang business groups, PPCRV at iba pa. Sa halip daw kasing ipagbawal, ginagawa nitong institusyon ang malalim na kontrol sa politika ng iilang pamilya. Maaari pa rin kasing sabay-sabay maghawak ng mga posisyon ng mga miyembro ng isang pamilya sa national at local. Maaari pa rin ang pagpapasa ng pwesto sa kamag-anak o kaya ay position switching o ang pagpapalit ng pwestong tatakbuhan. At walang restriction ang lagpas sa second degree na magkakamag-anak. Nagbabala rin ang Makabayan Bloc sa Kamara laban sa kasalukuyang bersyon ng panukala. Hindi raw kasi nito tahasang ipinagbabawal ang political dynasty. Kaya sa isang pahayag, hinimok nito ang publiko na magbantay sa pagsasabatas nito. Ang susi nito ay yung papel ng publiko na itulak ang Kongreso at ang Marcos Jr. Administration na magsabatas ng isang genuine anti-dynasty bill. Sabi ng political analyst na si Professor Jean Encinas Franco, mas mabuting huwag na itong may sa batas hanggat may tunay na batas na masosolusyonan ng paghahari ng iisang angkan. Ito ay demonstration nung kanilang mahigpit na pagyakap sa sistema ng political dynasty at hindi nila ganun na lang pwedeng bitawan ito. Hinihinga namin ng reaksyon ng Kamara at Senado kaugnay ng isyong ito. Nang ipinasang panukala, ipinagtanggol ng sponsor nito na si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto ang pagpasa sa anti-political dynasty bill. Ito pong batas na to hindi naman po perfect eh. Kailangan po natin yung balansihin between our attempt to define what anti-political dynasty as stipulated in the Constitution and as well as those laws that might preserve and protect the right of individual to elect their leaders and as well as for individuals also to run and participate. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA News. Kasabay ng pagbabalik sesyon ng Senado, sinimulan na rin ng Kamara ang pagtalakay sa ilang panukalang batas. May ulat on the spot si Bea Pinlac. Bea? Connie, mismong si House Speaker Bo G.B. ang nanguna sa pagbubukas ng special session sa Kamara ngayong umaga na dinuluhan ng 213 na kongresista. Ayon sa ilang House leader na nakausap natin, maraming naitit na priority legislation at iba pang nasa agenda ng Kongreso
dahil sa kaguluhan sa liderato sa Senado. Kaya ngayong opisyal nang nailuklok bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian, umaasa ang Kamara na makakafocus na sa trabaho ang Kongreso. Sana raw maging maayos ang leadership transition sa Senado. Kung naipasa na sa Kamara ang mga panukalang batas na nasa priority legislative measures ng Pangulo sa Proclamation 1318 na naging batayan para magpatawag ng special session. Kabilang na riyan ang AIC Act at National Center for Geriatrics Act. Kaya ang hinihintay na lang daw nila ay ang BICAM para umusad na ang mga ito. Samantala may pahayag din si House Majority Leader Sandro Marcos sa paratang sa kanya na nakatanggap umano siya ng maletang may lamang milyon-milyong piso mula sa umano'y dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Narito po ang pahayag ni Congressman Marcos. We don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang ang tawag natin sa kanila. Medyo, ay nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. Okay? So, filing a complaint po doon versus dun sa mga is it really worth it? Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng publicity, wag na. Connie, sinagot din ni Congressman Marcos yung mga kritisismo sa anti-political dynasty bill na ipinasa nila sa Kamara. Sabi niya, they just needed to get the numbers in the House. Pero duda raw siya na uubra sa Senado ang version na naipasa sa Kamara. Kaya ang mahalaga raw mapag-usapan ito sa Bicameral Conference Committee. Yan muna ang latest mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Bea Pinlac. Update po tayo sa pagkakaluklok kay Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. May ulat on the spot, si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, sa pagbubukas nga ng special session ngayong araw ay agad na tinalakay ang pagluluklok ng bagong Senate President at 13 na yung senador na dumating, sapat na bilang para maghalal ng bagong SP. Ang nadagdag nga po ay si Senador Joel Villanueva, dating kasama sa tinaguriang Cayetano Block, pero ngayon ay sumama na sa mayorya ng Senado. Kinamayan siya at niyakap na ilang senador, kapansin-pansin naman na wala ang minority bloc kabilang si former Senate President Alan Peter Cayetano. Kasunod nito, naluklok na Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Sinamahan siya ng kanyang ina at pamangkin sa pananumpa. Dahil nakabakante ang pwesto ng Senate President pro tempore, sa pag-akyat sa pwesto ni Gatchalian ay na-elect naman si Senador Tito Soto bilang Senate President pro tempore. Agad siyang nanumpa na sinaksihan ng isa sa kanyang mga anak. Iniluklok din ng ilang committee chairman ng datiling chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senador Erwin Tulfo. Si Senador Joel Villanueva naman ang chairman ng Committee on Labor at Committee on Higher Education. Matapos ito ay tinalakay na ang mga legislative measures na naka-agendang talakayin sa special session. Isa po rito ang Senate Resolution number 447 urging the national government to ensure adequate funding para sa relief, rehabilitation ng mga komunidad na napinsala ng lindol sa Mindanao. At nag-sponsor nito ay si Senador Villanueva na sinuportahan naman ng ilang senador. Kapansin-pansin po na ilang sa mga senador na nagsalita para suportahan ang resolution ay may papuri rin kay Villanueva. Kabilang sa na ipasa on third reading ang Act declaring Waling-Waling as National Orchid of the Philippines at pinagpaliban naman ang pagdalakay sa House Bills na magbibigay sana ng Filipino citizenship sa 2 dayuhang atleta. At na-adapt naman ang ilan sa mga resolution at kabilang nga po dito ang pagkilala sa mga rescue workers, healthcare personnel, mga LGU and uniform services na tumulong po sa malakas na lindol sa Mindanao. Sa ngayon, Connie ay naghahanda na para naman doon sa Commission on Appointments. At sa punto pong ito ay dumating naman ang ilang minority senators. Narito po si Senador Marcoleta at Senador Bongo. So yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Sandra Aguinaldo, GMA News. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Itinanggi ni Senator Camille Villar na nakialam umano siya sa alignment ng LRT 1 Extension Project, Cavite.
Ayon pa kay Villar, wala siyang partisipasyon sa proyekto, mapapersonal man o bilang senador. Bukas din daw si Villar sa anumang investigasyon at tiwalang mananaig ang katotohanan kaugnay nito. Nakasama nila Dustin Yu at Bianca De Vera ang ilan nilang fans para sa isang outreach project. Namigay sina Dustin at Bianca ng school supplies sa 100 estudyante sa Maynila. Initiative ang project ng isa nilang fans club na Dustbia Angels. Bahagi yan ng pagdiriwang nila sa first anniversary ng pagsuporta sa Love Team. All smiles naman ang Dustbia habang namimigay ng school supplies. Hindi lang po sa cuteness bibidang isang baby sa Quezon City. May hint na rin ng pagiging independent kahit sanggol pa lang. Bedtime na dapat para sa 8-month-old na si Budi. Pero nakalimutan yatang ipaghele at patulugin ni na mommy at daddy. Buti na lang may sariling sikap si Budi. At ayun tinapik-tapik ang kanyang sarili. Meme na, baby! Kwento ni News Cooper mommy Eliza Reyes, random moment lang yan na kanyang na-cutie cam. Halos 700,000 na ang views ng video ni Budi na certified main character. Apaka-cute naman yan. Cute to. Very independent na siya. Sana makatulog siya agad. At yan po ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.